Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Hidden Rat na napalabas noong 2015. Ito ay patungkol sa isang lalaki na naging pinaka-nakakatakot na mamamatay tao para magawa niyang maipaghiganti ang nangyari sa kanyang nobya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang magkasintahan na sinusundan ng isang lokal na kriminal na pangkat na pinamumunuan ng kilalang si Chang. Pumasok sila sa gubat at pumili na magtago sa likod ng mga puno. Gayunpaman, nagiging walang kabuluhan ang kanilang mga pagsisikap dahil madali silang natagpuan ng mga gangster. Bilang resulta, brutal na inatake ng trio ng mga kriminal ang magkasintahan at nagtapos sa kanilang buhay. Ang sumunod na eksena ay nagpapakilala sa atin kay Yad at Boa, isang magkasintahan na nakatira sa isang maliit na rural na komunidad. Pangako nila na magpakasal kapag dumating ang tamang panahon dahil sa kanilang matinding pagmamahalan. Gayunpaman, ang kanilang relasyon ay hinaharapang pagtutol mula sa pamilya ni Yad dahil si Boa ay isang babaeng pipi. Ang pinagmulan din ng kanyang pamilya ay komplikado dahil iniwan sila ng kanyang ama para sa ibang babae. Gayunpaman, hindi natitinag si Yad sa mga kalagayan na ito at matibay ang kanyang hangarin na pakasalan si Boa. Sa isang partikular na araw, sina Yad at Boa ay nasa malapit na ilog na nangangalap ng alimango para sa kanilang pagkain. Habang bumabalik sa bahay na may bitbit na baldeng puno ng pagkain, bigla na lamang isang grupo ng mga lokal na mainit ang ulo ang nagtapon ng bato kay Boa at agad na tumakbo palayo. Dahil dito, nagdugo ang kawawang babae, at nagmadali si Yad na dalhin siya sa kanilang bahay. Pagdating doon, inaalagaan ni Boa ang kanyang mga sugat at hinihiling sa kanya na magpahinga ng ilang sandali. Pagkatapos nito, nakikipag-usap siya ng pribado kay Yad tungkol sa kanilang relasyon ni Boa. Ipinapayo niya dito na itigil na ang pakikipagkita kay Boa, sinasabi na nararapat siyang magkaroon ng mas mabuting kabiyak at mas mabuting biyenan. Ngunit si Yad ay matibay ang kanyang desisyon na mas higit pa ang kanyang pag-ibig kay Boa kaysa sa lahat ng iba pang mga alalahanin, at hindi niya pinapansin ang mga opinyon ng mga taga-bayan. Sa kabila ng lahat ng itong mga tutol mula sa mga pamilya at taga-baryo, patuloy pa rin ang relasyon ni Yad at Boa. Nagsasagawa sila ng mga gawain tulad ng pagluluto, pagkakasalo-salo, at pangingisda ng magkasama sa mahabang panahon. Ang nayon kung saan nakatira si Chang ay parehong nasaan nakatira ang kanyang dalawang kaibigan. Waring wala silang trabaho kaya't palaging naglalakad-lakad ng walang layunin sa paligid ng nayon, nagdudulot ng hirap at pang-aabala sa mga mamamayan. Buhayin nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagnanakaw mula sa masisipag na residente. Si Chang, ang leader, madalas na pinapagalitan ng kanyang asawa dahil sa kanyang mga hindi maingat na gawain, ngunit iniisnab niya ang kritisismo nito. Isang araw, habang nagbabalik si Yad at si Boa pagkatapos manghuli ng isda, naabala sila ni Chang at ng kanyang mga kasama. Kinuha ng mga gangster ang baldeng puno ng isda, at nagsimula si Chang na mang-abuso kay Boa. Sinusubukan ni Yad na ipagtanggol siya ngunit madali siyang nadedaig ng mga lalaki. Sa kabutihang palad, dumating ang asawa ni Chang sa tamang oras upang pigilan ang gulo. Makalipas ang ilang oras, gaya ng karaniwan, hinimok ni Yad ang kanyang ama na lumipat sa Bangkok at doon maghanap ng trabaho. Naniniwala siyang ito lamang ang paraan para kumita sila ng pera. Tinanggihan ni Yad, sinasabi na mas gusto niyang mabuhay sa kapayapaan at katahimikan ng isang nayon kaysa sa kaguluhan ng metropolis. Kinabukasan, isang pandak na tulisan ang nagmadaling lumabas ng isang tindahan matapos magnakaw ng isang bunot ng saging. Sa di inaasahang pagkakataon, si Boa ay dumaan sa harap ng parehong tindahan na may hawak na saging. Bilang resulta nito, maling iniisip ng tindero na siya ang magnanakaw at pinahayag siyang may mga masasakit na pang-insulto. Dahil sa kanyang pagiging pipi, hindi kayang patunayan ni Boa ang kanyang katarungan at nagsimulang umiyak. Sa hapon ng araw na iyon, bumisita ang ina ni Boa, ang nanay ni Yad, at payuan na itabi si Boa sa kanyang anak dahil hindi niya tatanggapin ang isang tahimik na babae bilang kanyang magiging manugang. Nakarinig si Boa ng kanilang usapan mula sa malayo at iniwan siyang lugmok. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa mga bukid at nagsimulang umiyak. Hindi niya maunawaan kung bakit galit sa kanya ang buong bayan. Agad pagkatapos, lumapit si Yad sa kanya at mahigpit na niyakap, na pangako na hindi siya iiwan sa kanyang tabi. Siniguro rin niya ito na magpapakasal sila ng mabilis. Malaon pagkatapos, ang magkasintahan ay pumunta sa ilog para mangisda. Si Yad ay abala sa pag-aayos ng lambat ng pangingisda nang biglang sumulpot si Chang at ang kanyang grupo at dinukot si Boa. Dinala nila siya sa gubat, kung saan pilit na inaalis ni Chang ang kanyang damit.
Si Boa ay matapang na sumusubok na makipaglaban, ngunit ang kanyang resistensya ay nagre-resulta lamang sa mas maraming karahasan na ipinapataw sa kanya. Sa paglipas ng oras, natutunan ni Yod ang pagkawala ng kanyang kasintahan, at habang naghahanap, natagpuan niya ang iniwang tsinelas nito. Dahil dito, napagtanto niya na si Boa ay nasa panganib, kaya't tumakbo siya patungo sa kagubatan at nagsimulang tawagin ang pangalan nito. Sa maikli na panahon, napansin niya ang mga gangster na brutal na binubugbog si Boa, na nagtulak sa kanya na makipaglaban ng maaksyon laban sa kanila. Sa kasamaang palad, hindi kayang pantayan ni Yod at maaaring madali siyang matambangan at matalo. Pagkatapos nito, pinilit ni Chang ang kanyang sarili sa kawawang babae, at pagkatapos ay pinatay ang magkasintahan ng malamig na dugo. Ang mga gangster ay ibinaon sina Yod at Boa sa isang hindi pinapakilalang lugar sa loob ng kagubatan. Ang ina ni Boa ay naghihintay ng may kaba na makauwi ang kanyang anak ng gabi na iyon. Ngunit nang hindi dumating si Boa sa natitirang bahagi ng gabi, nagdesisyon siyang bisitahin ang pamilya ni Yod na inaasahan niyang may alam sa nangyari. Sa kanyang pagkadismaya, natuklasan niya na si Yod ay hindi rin dumating. Pagkatapos nito, umalis ang dalawang grupo ng mga magulang upang hanapin ang kanilang mga nawawalang anak. Pagdating nila sa mga bukid, natagpuan nila ang mga gamit na iniwan ni Yod at Boa na lalong nagpapulala sa kanilang pag-aalala. Nang madala ito, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa isang mamamayan ng bayan na nagbigay alam sa kanila na sinusundan ng grupo ni Chang ang magkasintahan noong nakaraang araw. Sa kaalaman na ito, hinarap ng mga magulang si Chang sa kanyang lugar, ngunit asahan ang kilalang leader ng gang na nagbabanta sa kanila at pinaalis sila. Sa pagkakaroon ng kawalan ng solusyon, nagpa siya ang mga nagluluksang magulang na i-report ang kanilang mga anak bilang nawawala sa lokal na istasyon ng pulis, na nagpahayag ng kanilang pagduda sa grupo ni Chang. Ngunit bago nila pag-isipan ang anumang hinala, hinihingi ng mga pulis ang matibay na ebidensya. Bukod dito, nagsusupitsula ang hepe ng pulisya na maaaring piliin ng magkasintahan na umalis patungo sa mas malalaking syudad upang mag-umpisa ng panibagong buhay. Si Lek, isang bagong miyembro ng gang ni Chang, ay ipinakilala sa atin sa sumunod na eksena. Siya ay naglalakad, mag-isa sa gubat na nabibigatan ng guilt at hindi makatakas sa bigat ng kanilang masamang mga gawain. Bumaba ang ulo ni Lek matapos ito, at lumapit si Chang at ang isa pang miyembro ng gang na si Fet, na nagtatanong kung okay siya. Inamin ni Lek na pakiramdam niya hindi maganda sa mga nakaraang araw at inirerekomenda pa nga na sumuko na sila sa pulis. Nang marinig ito, nagalit si Chang at ibinunyag ang kanyang baril, itinutok ito kay Lek. Sinabi niyang papatayin niya ito kung malalaman ng pulis ang kanilang mga gawain. Pagkatapos nito, dumaan ang tatlo sa malalayong kagubatan para sa isang ekspedisyon sa Pangangaso. Habang sinusubukan nilang hanapin ang ilang hayop, bigla silang binabalikan ng espiritu ni Boa. Ito ay nagpapilit sa mga gangster na takbuhin ang kagubatan ng mabilis. Nakikita silang nag-e-enjoy at nag-overindulge sa alak at droga kasama ang ilang mga babae noong gabi ding iyon. Sa kalagitnaan ng kanilang gawain, iniwan ni Lek ang grupo upang mag-ker. Sa kanyang pagtatangkang iyon, bigla siyang natagpuan ng isang babae na nakadamit na puti na nakahiga sa lupa. Nang sa wakas ay malapit na si Lek sa kanya at inilipat siya, napagtanto niyang siya ay si Boa. Ito ay nagdulot ng takot sa kanya, kaya't agad siyang umatras papunta sa kanyang mga kaibigan. Matapos ang kanilang pagtitipon, bumalik ang mga gangster sa kanilang mga bahay, ngunit kinukulit sila ng mga nakakatakot na pangitain ni Boa. Si Lek, lalo na, ay pumunta sa kanyang kama ngunit patuloy na nakakakita ng espiritual na anyo ni Boa, tila nasa pagsilangkad ng pagsalakay sa kanya. Ang pangyayaring ito ng bangungot ay nagdudulot sa kanya ng kakulangan sa tulog sa buong gabi. Sa umaga, ibinahagi ni Lek kay Fet ang mga nakakabagabag na karanasan na kanyang naranasan. Sa kanyang pagkagulat, ibinunyag ni Fet na siya rin ay nakakaranas ng kaparehong mga pangitain. Inirerekomenda ni Lek na umalis sila sa nayon at maghanap ng trabaho sa mas malalaking lungsod. Binabalaan din niya na kung malaman ng mga taga-nayon ang kanilang nakakabahalang mga gawain, maaaring sila ay mapahamak. Gayunpaman, ipinakikita ni Fet ang pangangailangan para sa praktikal na pag-iisip, sinasabi na imposible para sa mga taong tulad nila na makahanap ng trabaho. Ang grupo ay nakikita sa kagubatan ng isa pang pagkakataon, ngayon ay kasali sa mga gawain ng Pangangaso. Sa pagkakataong ito, lumalakas ang mga pangitain ni Lek kay Boa, na siyang nagtutulak sa kanya na tumakas para sa kanyang buhay. Habang tumatakas, bigla siyang tamaan sa ulo ng malakas ng isang kahoy na sanga, na nauwi sa kanyang kamatayan. Makalipas ang gabi, naging biktima rin si Fet ng isang matindi at walang tigil na bangungot na nagdudulot sa kanya ng pagkakap-deprived sa pagtulog.
Pumunta siya sa banyo upang magpalamig at hanapin ang kapanatagan, subalit natuklasan niyang ang multo ni Yod ang sumusunod sa kanya. Takot na baka siya rin ay mapatay, nagpunta si Fett sa malapit na templo na maaga kinabukasan at nagdasal para sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos nito, nagtagpo siya kay Chang at nagpasya na sabihan ang mga mamamayan tungkol sa kanilang pagkakamali. Ngunit muli, binigyan si Fett ng utos na manahimik ng leader ng gang na nagalit at sinuntok siya sa mukha. Kahit na patuloy na nag-i-incest si Fett, nilupig siya ni Chang ng mabrutal. Si Chang ay may nakakatakot na panaginip noong gabi na iyon kung saan siya ay nakakulong sa kanyang kama at inaapi ng mga multo ni Yod at Boa na may hawak na palakol na lumalapit sa kanya. Kinabukasan, si Fett ay nangisda sa isang kalapit na ilog nang marinig niya ang isang kakaibang ingay na nagulat sa kanya. Siya ay nag-scan ng kanyang paligid at wala siyang nakikitang sino man. Biglang may narinig siyang lagapak sa tubig na mas. Lalo siyang nagulat. Nang inig sa takot, sinubukan ni Fett na tumakas ngunit siya'y huli ng isang tao mula sa likod at pinasubmerge siya sa ilalim ng tubig ng may puwersa. Nang maglaon, nag-aalala ang ama ni Chang sa mga kilos ni Chang matapos mamatay sina Lek at Fett, at ipinipilit kay Chang na aminin ang kanyang mga kasalanan, na nagsanhi ng pangako na parurusahan siya ng pareho kung hindi niya gagawin. Gayunpaman, tinatanggihan ni Chang na aminin ang anuman, at takot siyang makulong. Wala siyang kaalaman na ang galit ng mga multo ni Yod at Boa ay malapit nang lumapit sa kanya. Si Chang ay naririnig ang isang ingay mula sa kusina habang siya ay natutulog sa tabi ng kanyang asawa sa buong gabi. Gulat na gulat, tinatanong niya ang kanyang asawa kung narinig niya rin ang parehong tunog at ginising ito. Gayunpaman, pinagsabihan siya ng kanyang asawa dahil sa pakikialam sa kanyang tulog at bumalik ito sa kanyang higaan. Napuno ng pangamba si Chang nang marinig ulit niya ang parehong ingay pagkatapos ng ilang sandali. Bumangon siya upang buksan ang ilaw, subalit natuklasan niyang sira ang ilaw ng tubo. Sinubukan niyang magtanim ng kandila dahil natatakot siya sa dilim, ngunit bigla na lamang itong naglaho. Sa mismong sandali, ang espiritu ni Boa ay bumubuo ng anyo sa harap niya, at ito'y nagdudulot ng matinding takot sa kanya. Bilang tugon, si Chang ay biglang kumuha ng kutsilyo at paulit-ulit na tinaga ang multo. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na ang kanyang inistab ay ang sariling asawa, na nauwi sa kanyang kamatayan. Hindi maunawaan ni Chang ang kanyang ginawa at nagsisimula siyang umiyak na parang sanggol. Sa tamang oras, isang hindi kilalang katawan ang lumitaw sa likod niya at binutukan siya nang mawala ng malay. Matapos ang ilang sandali, bumalik ang malay ni Chang at natagpuan ang kanyang sarili na ipit. Sa kanyang pagkagulat, lumitaw sa harap niya si Yod at si Boa, parehong tila buhay. Dito, ang katotohanan ay wakas na ipinakita, di magtagal matapos ilibing ng mga gangster ang magkasintahan, bumuhos ang ulan na nagdulot sa kanilang pagmulat mula sa kanilang kahimbangan. Sa kabila ng kanilang mga sugat, sa ilalim ng kakaibang paraan, nakakawala sila mula sa nakakapigil hiningang putik. Sinusuportahan ng isa't isa, inalagaan nila ang kanilang mga sugat at naghandaan ng pansamantalang tirahan sa gubat ng ilang araw. Sa dahan-dahang paraan, sila ay bumangon, pinapalakas ng di mabilang na determinasyon na maghayganti para sa masamang ginawa sa kanila. Naniniwala na ang kasamaan ay kinakailangan upang puksain ang kasamaan, nagsimula silang manggambala sa kanilang mga pinaalilang mga kalaban sa pinakamasamang paraan at pagkatapos ay pinatay ang mga ito ng isa-isa. Sa pagkarinig ng kanilang pahayag, lumuhad si Chang para sa kanyang buhay, na nagtatangi sa pagmamakaawa na isinambit noon ni Boa sa nakaraan. Gayunpaman, sa table na ngayon ay nakaayos sa pabor ng magkasintahan, itinapon nila ang kanyang pagmamakaawa at tuluyan siyang nilapastangan, sa wakas ay nagtatapos sa kanilang paghihiganti. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.